Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakalambot at fluffy na puto. Tara, teka lang, tuturuan ko rin kayo kung paano maiiwasan na umimpes ito habang ini-steam. So tara, simulan na natin. Magpainit mo tayo ng ating kawali, medium heat. Yan, kapag mainit na, lagyan natin yung ating malaking sibuyas. Sibuyas. Okay, so meron ako dito 500 grams ng beef. So dito ay continuous din dapat yung ating paghalo-halo at paghiwa-hiwalay natin yung ating ground meat para mamaya ay hindi na tayo mahirapan. Kapag natutubig-tubig na yan, bigyan na tayo ng ating mga pampalasa. So, barbecue seasoning, liquid seasoning, ating oyster sauce, ating sugar. Haluin lang natin ito. Ating star anise. Bago tayo mag-final step, titikman mo muna natin. Maglalagay ako ng patis. Konti lang. Final step, ito. Meron ako dito mga 2 tablespoon ng tubig at mga 1 tablespoon ng cornstarch. So, haluin lang natin ito. At ilagay na natin ito directly dito sa ating niluluto. So, luto lang ito for 3 to 5 minutes. Meron tayo dito 12 na medium size na eggs at kakailanganin na natin dito yung pinaka-white. Sa pagtanggal natin ng egg yolks, ay syempre gagamit tayo ng malinis na kamay. Huwag natin itatapon ito ha, kasi pag gagamitan pa natin ito ng iba pang mga ingredients or menu or a dessert. So, ito sa garapon. In another bowl, ay pagkasamahin ko naman dito yung ating mga dry ingredients. Maglalagay ako dito ng 2 cups of all-purpose flour. Then, magtatanggal tayo dito ng 1/4 cup na harina. At pupunan ko naman ito ng 1/4 cup ng cornstarch. So, basically, parang tayo gumagawa ng cake flour. 1 tablespoon ng baking powder. At na ating 1 cup ng sugar. At kung medyo natatamisan kayo dito sa ating recipe, ay pwede kayong gumamit ng 3/4 cup ng sugar. Para sa ating gagamiting bowl, at ito talaga guys, sa totoo lang, ito yung kadalasan natin na nami-miss na kapag gumagawa tayo ng mirang. Kaya minsan hindi nagiging successful yung ating mirang talaga, ay may mga oil tayong hindi napapansin dito sa ating gagamiting bowl. Mas maganda kung gagamit talaga tayo ng mga ganitong klaseng material. So maglalagay tayo dito ng white vinegar. At papahira lang natin yan ng buong paligid ng tissue. Ito ay para maalis yung mga oil na hindi natin nakikita o yung mga talagang hindi nahuhugasang maigi yung ating gagamiting bowl. Yan. So, wag din kalimutan na hugasan yung gagamitin nating whisk. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng hand mixer. Basta't make sure ay napasadahan nyo lang sa white vinegar. Okay, ilagay na natin dito yung ating egg whites. Galagay din tayo dito ng cream of tartar, 2 teaspoon. Kung wala kayo nito, kahit mga 2 teaspoon ng calamansi juice or lime juice, lemon juice. So ito guys, iwiwis lang natin ito hanggang sa may makikita na tayo mga bula-bula. Then dahan-dahan natin dito ilagay yung ating asukal. So iwiwis lang natin ito for 7 to 8 minutes hanggang sa maging stiff thick na yung ating mixture. Ito yung itsura niya after 3 to 4 minutes. Soft pick pa ang tawag dito. Yan, stiff pick na siya. After nito, maglalagay na ako ng ating asin. Konti lang. At ng ating dry ingredients. At ng ating milk. Kung wala kayong milk, kahit tubig, okay lang. Huwag tayo gagamit ng evaporated milk ha, kasi may kulay yon. Hindi magiging puto yung ating puto. At para naman sa molde na gagamitin natin, meron ako ditong puto size na large. Magkakaiba sila pero magkakapareha sila ng sukat. Spray lang natin ito ng oil. Kung meron kayong cupcake liner, mas maganda yon. Pero syempre, gagastos pa tayo. Kaya okay na to.
Dito mapapansin nyo na ini-spread ko yung butter sa gilid ng ating molde. So ito ay optional lang, pero ako kasi ay para hindi halata na may palaman ito o kung ano yung palaman na nilagay natin, ay para lang makover yung pinakagilid nito mamaya habang ito ini-steam. At para naman sa isa sa pinaka-importanting tip dito sa ating paggawa ng fluffy at soft na puto ay bago natin ito isalang or i-steam ay make sure na napainitin natin yung ating tubig over high heat. At kapag ito ay kumukulo na, ilagay na natin yung ating apoy into low heat. Then make sure yung ating takip ay may katsa para naman na hindi matuluan ng tubig itong ating puto. At sa pag-steam naman ito ay dalawa yung aking na-experience. Same size na large puto mold, yung isa ay walang palaman. Ito po ay in-steam ko ng 10 minutes. Iwasan talaga natin ito buksan kasi mag-i-inflate or babagsak talaga yung ating fluffy puto. At ang pangalawa naman ay same size talaga na large size na mold. Ito po ay may palaman at in-steam ko lang siya for 7 to 8 minutes. Wow, 'di ba? Puting-puti, fluffy at napakalambot nito talaga, guys. So ito yung itsura niya sa loob nang wala pang palaman. O, 'di ba? Spongy, cloudy, napakalambot, guys, at napakasarap. So kitang-kita niyo dito sa ating unang puto ay nag-inflate talaga siya kasi in 8 minutes ay binuksan ko na siya, hindi ako nakapagtimpe. So yun po, kailangan talaga na huwag natin bubuksan ng up to 10 minutes or hanggang sa matapos ang steaming time na nabanggit ko. And now is done our fluffy at napakalambot na puto. Okay, so bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ito medyo mahirap. Titignan ko talaga kung nakikinig kayo sa ating mga tip. Ano ang dapat natin gawin na para hindi umimpis yung ating puto habang ito in-steam? Ang inyong sagot sa comment box section. So guys, makikita nyo talaga dito yung ating puto ay hindi halatang may palaman kasi cover na cover pati yung pinakagilid ng ating puto. So masusurprise na lang sila kahit anong puto or filling na nilagay natin dito. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy! Bye!